So this morning, we'll study about the Holy Spirit and the roles of the Holy Spirit in the Old Testament. So we'll start with Genesis and Book of Job. And you might ask, you might wonder, so Bishop, ang Holy Spirit ay nasa Old Testament na. Minention na sa Old Testament. Hindi lang sa Genesis, maging sa Book of Job. My answer to that question is yes. The Holy Spirit is already mentioned in the Old Testament. Sa Old Testament pa lang, sinulat na po yung tungkol sa Holy Spirit. Kung sino siya at kung ano yung mga ginawa niya. Kaya yung mga nag-aakala o nag-isip ng Holy Spirit New Testament concept or teaching, mali po kayo. Alisin niyo po yan sa isip niyo. No? Ang Holy Spirit, Old Testament pa lang, Genesis pa lang, Job pa lang, nakasulat na, minention na ng ating mga Old Testament writers like Moses and the patriarch Job. Alright? So, saan natin makikita ang Holy Spirit sa Old Testament? Siyempre, doon po sa kauna-unahan lang sa lahat. Oh. Saan ba yung kauna-unahan? In the beginning. Kaya nga sa Genesis nakalagay, di ba? Genesis 1:1. In the beginning of what? In the beginning of creation. Yun. In the beginning of creation, pag binasa niya ang words ni sentence, in the beginning, maaaring hindi niyo maintindihan niya. Ngayon po sinasabi ko na sa inyo, as one who holds a doctorate degree in biblical studies, in the beginning of creation, ang ibig sabihin doon. Kaya pag binasa niyo yung Genesis 1:1, in the beginning of what? Of creation, God, Elohim, plural in Hebrew, created, take note, the heavens, plural. Kahit tingnan niyo po yan sa Hebrew, that is plural. And the earth. So we have a plural heaven and a singular earth. Kaya tama po yung teaching ng mga Jewish rabbi sa Judaism at maging teaching sa Christianity, we have 3 heavens. Kaya sa 2 Corinthians, Paul wrote about the 3rd heaven. See? There is the first heaven, second heaven, and third heaven. So talagang plural po yan, ano? Even in Hebrew, even in Greek. So, actually, nakikita nating heaven, sky, that is sky. Meron pa pong second and third heaven. Alright. Let's look at creation. At ang ating pong text ay Genesis chapter 1 verse 2. I want everyone to get your Bible and turn it to Genesis 1, chapter 1, verse 2. And you follow me in your own Bibles. As sa inyo po yan kung anong translation na gamitin nyo, NIV, King James. But, Bishop is using now Amplified, the classical and the modern version. I will read it as my practice from the Amplified. Genesis 1:2. I want everyone to follow. In the beginning, God, Elohim, created
by forming or creating from nothing. See? The Amplified got it correctly. Yung created dito, in Hebrew means created or formed out of nothing. Again, yan po yung dahilan bakit amplified ang ginagamit ni Bishop. It is very near to the original Hebrew and Greek. And it is not only the nearest, but it also amplifies it. So, it says created means formed or created out of nothing. Again, the heavens, plural, and the earth, singular. Ang pagtutunan po natin, verse 2. I want everyone to focus on verse 2. Sapagkat tinitingnan natin, pag-aaralan natin sa umagang to, yung Holy Spirit at yung role o yung ginawa ng Holy Spirit during creation. I want everyone to focus on verse 2. The earth was formless. Take note. Formless. Walang forma. Actually, pag pinag-aralan niyo po itong mabuti, magkakaroon kayo ng idea kung paano talaga na nabuo, nalikha ang lahat na nakikita natin ngayon sa ating planet Earth, no? I was reviewing it yesterday and again, I'm saying in my spirit, oh my God, that's wonderful. Feeling mo nandun ka sa time ng creation, ano? Kung ito po iniintindi niya mabuti, pero kung basa comics lang kayo, wala yan, no? Hindi niya maintindihan mabuti yan. Formless and void or waste and take note, emptiness. I want you to focus on those two words para may idea kayo kung ano talaga ang unang itsura ng planet Earth, no? Sabi diyan, formless and emptiness. So kung tatagalogin natin to, formless, wala pa siyang forma. Wala pa yung mga lupa, wala pa yung mga bundok, wala pa yung mga trees, wala pa yung mga hayop, wala pa yung mga tao. Wala pa siyang kaporma-porma, no? Kahapon nga, ito yung mini-meditate ko. At dumating sa akin like the other planets in the solar system, di ba? Pag tingnan yung mga ibang planeta, maraming planets in the solar system. When you look at them, parang wala silang form, di ba? At not only parang wala silang form, bilog lang sila at wala silang laman. Empty. Ganyan po ang unang kalalagayan ng ating planet Earth. Before God Elohim created everything that we can see right now. Again, I want everyone to listen up at unawain niyo po ang lahat ng inyong napapakinggan. At ang sabi rito, ito na po tayo. Dito na tayo sa Holy Spirit. This is the first mention of the Holy Spirit in Genesis chapter 1 verse 2. And the Spirit of God. You know what it was in the original Hebrew? I like it. Ito po yung nakita ko sa Hebrew. You know what it is in the Hebrew? When the Spirit of God, it is Ruach Elohim. Ruach Elohim. So, Spirit of God, verse 2 in Hebrew, in English, the Spirit of God was hovering
over the face of the waters. In Hebrew, that is Ruach Elohim. Again, Ruach is the Hebrew word for spirit, and God is Elohim. Again, it's the plural of the Hebrew word El. So, dito makikita natin ang Holy Spirit. And I love it. Sabi ko, wow. As you listen this morning, imagine niyo po sa isip niyo, sa mind niyo, itong binabasa natin, no? The Holy Spirit, the third person in the Godhead, was hovering. Ang hovering po rito ay kagaya ng sabi sa Hebrew ay kagaya ng mother eagle na nasa itaas ng nest ng kanyang mga anak, o siguro nakita na ng helicopter, of course. Lahat tayo nakita ng helicopter, di ba? Nakita na tayo ng helicopter na nasa itaas ng building. So, ganyan po ang itsura niyan. He was hovering over the face of the waters. You know what it is, the waters here? Sa Hebrew, in the Amplified, it says, primeval ocean that covered the unformed earth. At Tagalogin ko po. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ay nasa ibabaw ng primeval. Pag sinabi pong primeval sa theology or sa biblical study, pag sinabi pong primeval, yan po yung earliest time of human history. Undated po yan. Nobody can date it in human history. For the information of all Christians out there, yung pong Genesis 1 to 11, from creation to the scattering of at the Tower of Babel, that's 1 to 11. That is included in the primeval period of human history. Undated po yan. No historian can date it. So, kailan lang po nagsimula yung dated history? Nagsimula po lang yung dated history sa chapter 12 during the time of Abraham. So, 1 to 11, I want everyone to listen. Undated po yan. Walang date yan. No one knows when it happened. For example, creation. Sino nakakaalam kung kailan nangyari yan? Siyempre, wala pa tayo yan. Wala pa yung mga historian natin. Wala pa tao yan. No? So, no one can date it, of course. So, tandaan po natin yan. Meron na kayong knowledge or idea. 1 to 11, that's primeval history. 12 to last chapter of Genesis, pasok na po yan sa human history. Yan na yung mga BC. Alright. So, ang gusto ko pong pagtunay natin ng pansin dito, yung Holy Spirit nasa ibabaw ng primeval ocean na, ang sabi rito, covering the earth na wala pang form. So, anong maiintindihan natin dito? What we can conclude or what we can deduce in philosophy, deductive reasoning or inductive reasoning. What can you deduce or conclude? Sa pong bagay ang maliwanag makita natin dito. Noong unang panahon, para tayo nagkukwento sa mga bata, no? Noong unang panahon,
Bago likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, ang mundo, ang earth, ay nakokoberan ng ocean o tubig. Can you imagine that? It's all water all over. Kaya nga, di ba? Pag binasa nyo na yung mga sumusunod na verse, lumitaw lang po yung lupa at yung mga bundok at iba pa nung nagsimula nang mag-create si Lord and He said, let there be light, let there be sky, let the dry land appear. Diyan lang po nagsimula yung land appearing. Kaya kahapon po ini-imagine ko to, ini-meditate ko. Ibig sabihin, unang panahon, balot siya ng tubig. At nung nagsimula na lumikha si Lord, yan, lumabas na ang mga kalupaan. At na-separate na yung mga lupa sa mga dagat. At yan na po, yung nakikita natin ngayon. So what is the lesson here? Ano ang isang maliwanag na lesson na makikita natin dito? First, the Holy Spirit was present, active, involved, participated during creation. Again, yung pong mga nag-iisip ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo, ngayon lang yan sa New Testament, nagkakamali po kayo. You are far from the truth. In the beginning pa lang, nandun na po ang Holy Spirit. Again, that is a strong evidence in our argument that the Holy Spirit is God. Siya po yung Diyos, no? Divine person. Dahil nung una pa lang, bago pa malikhain ang lahat ng bagay, nandun na siya. Like the Lord Jesus Christ, like the Father in heaven. Alright? So, I want you to put that deep in your spirit. He was present during creation. And you might ask, kung siya po ay present during creation, what was His role? Or what was His work? Dito, medyo maring masyak kayo sa sasabihin ko, ano? Maring masyak kayo sa babasahin natin. Maring ngayon nyo lang tumabasa o marinig. Don't you know that the Holy Spirit is the life giver? I'll say it again. The life giver during creation. Meaning, He was the one who gives life during creation. Di ba? Whether it is sa Greek po kasi dalawa yung ginamit na word referring to life. There is the yung pag sinabing natural physical life, that's bios o bios. Alam niyo yan, yung mga may kotse ng Toyota Vios o bios. That's the Greek word for human or natural physical life. Pero meron pang isa pang ginamit na Greek word for eternal life. At that yan yung Zoe. So whether it is Zoe or bios or bios in Greek, whether it is eternal life or natural physical life that is temporal, lahat pong yan bigay, gawa, nilikha ng Holy Spirit, ng Spirit of God, ng God. See? Ano katunayan natin sa Bible? That the Holy Spirit was the life giver. Di puntahan niyo po yung I want everyone to read this for yourself. Job, kanina binanggit ko yung book of Job, di ba?
Di lang tayo Genesis, punta rin tayo sa Book of Job. Book of Job 33, verse 4. Napakaganda po na sinulat dito ni Job, ano? Referring to the creation, he said, are you ready? The Spirit of God, see, Ruach Elohim, made me. See that? Isn't it not clear? At ang sabi niya, the breath, again, that's the Ruach of the Almighty, gives me life. Oh. Hindi ba ako tama? I am not correct or I am correct. So, dito makikita po natin napakagandang katotohanan tungkol sa Holy Spirit. Hindi lang siya present during creation of nature, is also involved in the creation of men. Gaya nga po ng sabi ko ng mga nakaraan, tandaan po natin, pagdating sa creation, Elohim yan, Elohim. Saksak nyo sa puso nyo, sa isip nyo, Elohim yan, Elohim, Elohim. That is plural, that is plural. Sa pagkakalam kasi ng maraming tao, at maybe it could be many Christian as well, ang nasa isip nila, it's only God the Father. It's only God the Father who created all. But I will tell you this morning, that is incomplete knowledge. Dahil Genesis 1:1 pa lang, ililinaw na ng Bible, lalo na yung mga nag-aral ng Hebrew, it is plural. In the beginning, Elohim plural, meaning God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, created the heavens and the earth. So now you know, hindi lang po isa lang yan. Tatlo po sila na united, nakakaisa sa paglikha ng lahat ng nilikha. No? And since we are talking about the Holy Spirit is included. That is the complete knowledge about creation. So, huwag tayo dun sa incomplete. You just know, God the Father created all, including me. That's right. But that is incomplete. The complete is God the Father, God the Son, the Lord Jesus Christ. Sinulat din ni Apostle John yan. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. And all things were made, and without Him was not anything that was made. So the Gospel of John, tinutukoy doon, the Son, the Lord Jesus Christ, involved in creation. So hindi ko na po ito habahan. I think very clear yung aking teaching argument. Dahil natin lahat, during creation, from the creation of heavens and earth, down to the creation of nature, everything created, it's not only the Father. It includes the Holy Spirit. So we can say, we can conclude, we can deduce what is the role of the Holy Spirit in the Old Testament? Creating, giving life. That's the Holy Spirit. Oh,
Ano masasabi nyo ngayon? Kanino, kaya nga sabi ko nung nakaraan na Wednesday, I think I mentioned it last Wednesday, marami po tayong utang sa Holy Spirit. Actually, yan yung wording ni Apostle Paul sa Romans chapter 8. We are debtors to the Holy Spirit of God, that we should live after the Holy Spirit and not after the flesh. Bakit marami tayong utang? Now you know. Hindi lang sa Diyos, utang natin ang buhay natin. Again, whether it is bios life or a Zoe life, kaya nga po pagdating sa New Testament, isang title or name ng Holy Spirit is the Spirit of Life. That was what the Apostle Paul said in Romans chapter 8. And the Spirit of Life, referring to the Holy Spirit. Because the Spirit of God, the Holy Spirit, gives life. Involved in creation. So, masasabi natin, the Holy Spirit was creating. That's powerful. So, I want you to put that deep in your spirit. Sapagkat again, ang lesson objective po natin dito ay to grow in knowledge about the Holy Spirit, to know Him more, and not only to know Him more, to relate to Him more. So when you say in the morning, good morning, Holy Spirit, now you know you're talking to the third person who was involved in creation. The Spirit who creates. The Spirit who gives life. Thank you, Holy Spirit. Glory to God. Amen. I love it. I can almost feel the anointing of the Holy Spirit all over me right now. Thank God. Thank the Holy Spirit. Right? It's very clear. And marami pa po akong nakalagay dito na notes. So I will just summarize it para hindi tayo maba. In summary, in Genesis 1, 1 to 2, verse 1 to 2, the Holy Spirit is present at the very beginning of creation, preparing the earth for God's creative work. Again, inuulit-ulit ka po sa mga estudyante natin, sa mga learners natin dyan. Meron na kayong idea kung anong itsura ng Earth, ng planet Earth, ng Mother Earth before creation. Formless and empty. Nagkaroon lang po ng form yan. Nagkaroon lang ng laman yan when God started His great work of creation. Glory to God. Kaya sabi ng ating mga pastor at ng ating mga experts, ang buhay ng isang tao ay formless, walang meaning, empty. Ang buhay ng tao ay nakakaroon lang ng form, nakakaroon lang ng meaning, nakakaroon lang ng laman. When God starts to move in your life, that's true. Yan po yung revelation na binigay sa akin ng Holy Spirit when I studied the book of Ecclesiastes. Life apart from God is empty, meaningless, out of order, without form. Kakaroon lang ng form
ng laman, ng meaning in buhay natin when we allow our Creator to really move and work in our life, like what He did during creation. And the Holy Spirit is powerful in bringing life. Tandaan po natin, He's a life giver. In the New Testament, He's called the Spirit of life. And He gives order. He forms everything that we can see in creation. And of course, the beauty of it all, right? When we look at the mountains, who formed the mountains? Now you know. Ang una po, wala pa yung mga yan. Nakalubog pa sa tubig yan, di ba? Binasa ko, Primeval Ocean that covered the planet Earth. Nagsilputan na lang yan, lumitaw na lang yan, at nagkaroon na lang yan ng mga form. When God started creating and forming. See? Who formed you? Ay iba, may mga reklamo sa buhay, ano? Pag nakita nila yung ilong nila, pango, ika nga. O kaya yung katawan nila, ganun ang forma. Daming problema sa buhay, ano? Minsan mga complaint. Tandaan po natin, who formed? Sino nagforma? Sino nag-create? Kayo ba? Ang mga magulang nyo ba? Kaya ba kayong pormahan ng mga magulang nyo sa loob ng sinapupunan ng nanay nyo? Do you get the point what I'm saying here? It's your Creator who formed you. So I think you know what is the lesson there. No? Ako, wala po akong problema sa anumang parte ng katawan ko. No? I take it as it is. And I thank God for it. I have no question about that. No. Kagaya ng maraming tao, maraming complaint sa buhay. Imbis na magpasalamat at magpuri at magbigay ng glory to the one who created you and formed you in the womb of your mother. Glory to God. That's all I can say. So, the Holy Spirit is not a passive. Hindi po siya passive. Ang opposite ng passive ay active. He was active. Noon pa man, in the very beginning. Nasa Old Testament pa lang po tayo, ha? Wala pa tayo sa New Testament. Again, this is a long course or long series. It's active third person in the garden from the very moment of time of creation. I want to say thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Glory to God. All right. So, ini-clear ko na lang po to. So, that's the first. The role of the Holy Spirit in the New Testament and the Old Testament, that's the first one. At creation, He was active, involved, participating, I think, in every phase or part of creation. Number 2, ano pa ang ginawa ng Holy Spirit during the Old Testament? Alam niyo po, para akong gumagawa ng thesis paper or dissertation paper. So, what kind of paper? I
Ang ating ito pong course natin, hindi po to exhaustive ha. Pag sinabi natin exhaustive, everything that there is. Ito po ay not exhaustive, it is selective. Kapagkat kung gagawin ko po itong exhaustive, aabot tayo ng kalahating taon o baka abuti pa tayo ng 1 taon. Napakarami po ito, no? Ika nga, we're just touching the tip of the iceberg. Dahil kung titingnan nyo sa Old Testament, how many books in the Old Testament? 39. And in almost 39 books of the Old Testament, there is a mention of the Holy Spirit from Genesis to Malachi. Kung isa-isahin po natin, can you imagine? Talagang aabot tayo ng kalahating taon o baka maabot pa tayo ng 1 taon. Kaya po ito crash course lang o short course lang. So this is not that exhaustive. I'm just giving you selective. Kumbaga, patikim. No? Ngayon, magpa-plug ako. Kung gusto niyo po lang mas kompleto, mas detailed, more comprehensive, kumuha po kayo ng course natin sa online seminar natin. No? Pneumatology. Yan, mas marami kayong matututunan dyan sapagkat mas mahaba po yan. No? At mas marami tayong pag-aaralan dun. Alright. Second, the Holy Spirit empowered individuals for a specific service or task in the Old Testament. Ito po yung mga malamang narinig nyo na to. The Holy Spirit will come on a certain individual, certain person, will anoint that person temporarily. No? Hindi po permanently. Temporarily. So that the person can accomplish that particular or specific task. Yan yung sinasabi nating dispensation of the Holy Spirit in the Old Testament. He comes on an individual and then he goes. Hindi kagaya sa New Testament. I think that this is the big difference between the dispensation of the Holy Spirit in the Old Testament and the New Testament. In the Old Testament, it comes on, not on every believer of God, but on certain chosen person, and He comes on them not to dwell permanently, but just temporarily, so they can accomplish what God wants them to accomplish. I will give you 3 examples mamaya-maya. Again, I cannot give you all the examples. Selective lang po tayo. And pagdating naman sa whereas in the New Testament, iba ang dispensation or move or work ng Holy Spirit. The Holy Spirit comes on every believer. Hindi na limited to some, but to all believers in Christ. And it comes to all of them to dwell in them permanently, not temporarily, kagaya sa Old Testament. So they can do what God wants them to do. I think that's a big difference between the two. I'm saying that, I'm teaching that, I want everyone to understand that. Kasi baka marami sa inyo o marami nagtuturo sa inyo, ang tinuturo ang move ng Holy Spirit sa New Testament kagaya ng move niya na yan sa Old Testament. Hindi po ganyan ang move ng Holy Spirit sa New Testament. Yan po yung move niya sa Old Testament, not in the New Testament. And we are not living under the Old Testament dispensation. We are living under the New Testament dispensation. Kaya naalala ko nung kami ay nakakilala sa tinatawag na SBG, naalala ko may turo yung aming
senior pastor noon na narinig ko mismo na the Holy Spirit will come on you and then He will go out of you. At meron pa siyang message o sermon na ang title ay Don't Shoo Away the Holy Spirit. At para bagang ang Holy Spirit ay kagaya ng kalapate na pagka binugaw mo palayo lalayo sa iyo. I think that's a wrong doctrine. That's a wrong interpretation, wrong application of pneumatology in the New Testament. Hindi po ganyan ang move, ang work ng Holy Spirit in the New Testament. It does not come and go. Mamaya, I will give you a very conclusive text from the New Testament that shows that the Holy Spirit moves differently than what He did in the Old Testament. So, tingnan niyo po mabuti yung mga tinuturo sa inyo ng mga pastor nyo, ha? Mga Bible study leaders nyo, mga preacher nyo, mga minister nyo. Again, dyan po nagkakamali marami. So, I give you 3 examples. At nung ito po nire-review ko, may mga insights o may mga idea na binigay sa akin si Lord o Holy Spirit. So, number 1, maaaring iba sa inyo, hindi pamilyar dito, Bezalel. Si Bezalel. Sino po si Bezalel? Mabasa niyo sa Exodus 31 verse 3. Siya po yung pinili ni Lord para tumulong kay Moses sa paggawa ng tent of the covenant or the tent of the tabernacle or the tabernacle of the congregation, whatever you want to call it. Yan po yung tent, yung malaking tent sa Old Testament na naging dwelling place ni Lord during the time na nakalabas na ang mga Jewish people from Egypt on the way to the Promised Land. And eventually, yan pong tent of tabernacle na tinatawag, during the time of Solomon, King Solomon, nag-graduate po yan, no? From a tent to being a temple. Kaya ganyan din yung nangyayari sa atin, no? Kagaya po ako, naranasan ko yan. Nagsimula ang ministry ko sa tent. So narinig niyo yung message ko nung ako ay nag-anniversary. Nagsimula kami sa tent, like the tent of the tabernacle of the congregation. And then nag-graduate kami, nakapunta kami sa building. At sa rented house. So, gaya rin po yan ang principle na yan sa Old Testament. From tent to the temple. At si Bezalel po, mabasa niyo sa 31 verse 3, Exodus, I want you to read that for yourself. Sabi rito na ni Lord, I have filled him with the Spirit of God in skills. Ibig sabihin po ito, yung Holy Spirit came upon him to give him the skills, the craftsmanship, the mastery, everything needed para makapagpatayo sila ng napakagandang tent kung saan nila sasambahin ng Diyos in the Sinai Desert. No? Wala pa po sila doon sa panahon na meron silang temple. At ang nag-design po niyan, kumbaga ang naging architect niyan, ang naging gumawa niyan, nag-oversee niyan, si Bezalel. At siya'y, kumbaga, hinasihan ng Espiritu Santo. The Holy Spirit came upon him to give him the skill needed, the mastery, everything needed to accomplish that
particular task. At kung natapos na po nila nagawa yung at the Tabernacle of the Congregation, of course, the Holy Spirit work was accomplished in the life of Bezalel. And again, alam niyo na kung anong nangyari, no? Because that is how the Holy Spirit moves in the Old Testament. He comes on certain individuals, anoint them for certain tasks, and then he goes. Hindi siya nagde-dwell in them permanently. Hindi kagaya sa New Testament. Nag-get po ba? Maliwanag po ba? So ano yung lesson na makikita natin dito? Isang insight na dumating sa akin dito, lesson dito ay ano po ang parallel nito sa New Testament? Di ba sa New Testament mababasa natin yung gifts ng Holy Spirit, not only the 9 gifts, meron pa pong iba-ibang gifts sa Book of Romans. Merong gifted sa teaching, merong gifted sa giving, merong gifted sa singing, merong gifted sa music. What's the lesson? When the Holy Spirit comes in your life, He gives you what? He gives you talents. He gives you supernatural abilities. He gives you skills. And of course, He gives you gifts. Wow! Again, thank the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. You might as well say that now. Thank you, Holy Spirit, for the gift that I have, for the skill that I have, for the talent that I have. Whatever the Holy Spirit gives you. Ang tanong, have you thanked Him? Lumabas naman sa bibig niyo yung word na yun. Sinabi ko kanina. Thank you, Holy Spirit, for my talent. Alam ba, magaling kang mag-play ng musical instrument. I think it's a given by the Holy Spirit. Have you thanked Him for the Holy? Have you thanked the Holy Spirit for that talent, for that ability? We should. We must. Again, as we study pneumatology, ito po ang ating practicum. Practicum. Ipapractice po natin sa klase na to yung we're talking to the Holy Spirit. We're talking to Him. We're saying to Him, good morning, Holy Spirit. We're saying to Him, welcome, Holy Spirit. We're saying to Him, thank you, Holy Spirit, for that gift, for this talent. You can say it now. Lahat po na nanonood ngayon, do it now. Talk to the Holy Spirit and say to Him, thank you, Holy Spirit. Thank you for the skills. Thank you for the talents, for the abilities. Thank Him. So, as we progress in this wonderful course, so, practice tayo not only thanking the Father, not only thanking the Lord Jesus Christ, we're gonna thank the Holy Spirit as well. So, ang ating prayer ay magiging Trinitarian na, no? Trinitarian prayer. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Alright? I think that's the lesson there. Tatandaan po natin yan. When the Holy Spirit comes in your life, He gives you gifts, He gives you talents, He gives you abilities, skills,
that you can use in your church, in your ministry, not for your glory, but for the glory of God. Amen. Amen. So again, don't forget to thank the Holy Spirit for all of that. Ganyan po yung nangyari kay Bezalel. Wala po akong time to give all the details sa tent of the congregation. Pero I'll just give you some info. Marami pong design doon. Maraming gold-plated doon. Ang mga curtain doon, mga napakaganda. Iba't ibang kulay. May kulay blue. Like the sky blue. Talagang you can imagine the Israelites in the desert worshiping God in that atmosphere. Nakikita nila yung mga gold-plated na mga bagay. Nakikita nila yung mga curtains sa kulay blue. At iba pang mga craftsmanship na pinangunahan ni Bezalel. Yan po rin ang gusto kong nakikita sa church, you know? Pagka pumunta tayo sa church building, makikita natin yung mga skills ng ating mga tao at ating mga leaders. Magagandang curtains, magagandang furniture, magagandang tanawin. Right? I love a church that looks like that. No? At yan po ang talagang gusto kong church. Ayaw natin yung church na pag pumunta tayo sa loob ng church yan, pagkarumi-rumi at walang kalaman-laman. At wala man lang dekorasyon na makikita na. Baka imbis na gusto mong sumamba iba pa yung maramdaman. Alright? Second, ito, alam natin lahat to. Samson. Wow! Who will forget Samson? The strongest man who ever lived in the Old Testament. Ika nga. Kung si Solomon ay wisest, Samson the strongest. Binasa ko ulit kahapon yung ginawa niya. Magtakin mo. Isipin lang natin ngayon, no? Let's meditate on it. Imagine niyo, isang malaking leon, niluray-luray niya. Nang kamay niya lang, wala siyang hawak na sandata. Nakakita na po ba kayo ng leon? Of course. Kung pumunta ka sa Manila Zoo, sa zoo, diba? O sa mga television movies. Pagkalaki-laki po niya, nakakita na ako niyan personal. I think sa Manila Zoo. Laki-laki niya, no? Tiger, lion. At alam natin, pagka nanood kayo, yung mga nanonood ng TikTok, di ba? Lalo po sa TikTok. At maging kahit sa Facebook o sa YouTube, makakita kayo ng mga video na kinakain o nilulay-lay ng leon yung isang tao, yung kanyang mga prey, yung mga animal, diba? Niluluray-luray niya. Kung paano niya i-tore in pieces. Ito si Samson sabi sa Bible. Niluray-luray niya yung malaking leon sa pamagitan ng kanyang kamay. So ano makikita natin dito? A very supernatural strength. Physical strength. At pag binasa niyo po yung Book of Judges, hindi lang po yan ang ginawa niya. Napakarami niyang ginawang malalakas, ano? Hanggang siya namamatay siya Yung supporting beams ng temple ng mga Philistines. Ano yan? Binuwal niya yan. In short, he got a very supernatural physical strength that made him so strong
Walang tao po sa Old Testament na nakagawa niyan. Siya lang. Ang tanong, who gives him that supernatural strength? Hindi ba ang Holy Spirit? Very clear po yan sa pag binasa niyo yung Judges 14:6. 14:6 Judges. The Spirit of the Lord, the Ruach, Elohim, Spirit of God came upon him mightily, and he tore the lion apart as one who tears a young goat, and he had nothing at all in his hands. See? Tarang galing yung kanyang kakaibang lakas. You can say it. Holy Spirit. The Ruach Elohim, Spirit of God, gave him that wonderful strength. Naalala ko tuloy sa New Testament, yung madman of Gadara. Puro na niya, basa niyo na yun. I think nakakita na tayo ng mga demon-possessed na tao. Malalakas po yan, ano? They were strong, so strong, na kinakailangan silang hawakan ng 4 na malalaki ang katawan. Kaya, hindi po talaga easy mag-conduct ng deliverance service, no? I think mas madali pang mag-conduct ng healing service kaysa mag-conduct ng deliverance service. Lalo pa na pag nag-conduct ka ng deliverance service at ang dadalhin sa'yo, demon possessed. Demon possessed talaga. Nakakita na po ako niyan. Talagang demon possessed. Iba ang boses, iba ang muka, iba ang mata, iba ang kilos ng katawan, at kinakailangan hawakan ng 4 na lalaki na malalaki ang katawan. No? Ano pong what I'm trying to say here? What I'm trying to say here, ang lesson po dito, whether the Holy Spirit or demonic spirits, lalo na yung nagpo-possess sa mga demon possess, they give supernatural strength. Of course, pag Holy Spirit yan, good yan, no? Pero pagka demonic spirit yan, bad yan. No? To Bishop po, may mga karanasan po ko sa deliverance service. At I know it from my own experience. Not only the Holy Spirit. You know, the devil is a counterfeiter, you know? Pag sinabi kong counterfeiter, nanggagaya. Ginagaya niya yung ginagawa ni Lord. That defeated, deceiving devil. Talunan at mandaraya sa taas. So, tandaan natin counterfeiter si Satan. What God does, He duplicates. He copies. That's the meaning of counterfeit. Kaya kung meron tayong genuine gifts of healing, for example, makakita ka rin ng mga faith healer, mga occultic healers, na nagkiklaim na nagpapagaling din. See? Alala niyo si Moses, nung nagpakita siya ng mga signs and wonders? Di ba ginaya din ng mga Egyptians? Sabi ni Moses, okay, tingnan niyo itong sign na binigay sa akin ni Lord. Inagos niya yung tungkod niya. Naging ahas. Sabi yung mga magician ng Egypt,
Gumaya, counterfeiter. Hinagis din nila yung mga tungkod nila. Naging ahas din. But the great thing about it, the snake that comes from the rod of Moses, the rod of God, nilamon, sinalwak yung mga ahas ng counterfeit ni Satanas. What it shows there is the power of God is greater, mightier, bigger than the power of Satan. Glory to God. So that's the work of the Holy Spirit. He gives you strength. Not only gives you life, He gives you strength. I love it. No? I think may mga Christians na nagpipray pagka nanghihina sila. They're praying to the Lord, strengthen me, give me strength. Or some Christian might say, Holy Spirit, give me strength, strengthen me for the challenges ahead. Tatandaan po natin, He not only gives life, He gives strength, supernatural strength. Whether spiritual strength or physical strength. Again, thank the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. At last, paborito rin to ng maraming Christians. David, King David. Sino ang hindi makakaalam ng pangalan ni King David? Considered to be the greatest king in the history of the Jewish people. Kaya nga yung flag po ng Israel sa Middle East, they called it the Star of David. At si Lord, the Messiah, one of the title of the Messiah is Son of David. Because the Messiah came from the tribe of Judah, na pinanggalingan din ng pamilya King David. Alright, King David. Remember King David? Of course, sino makakalimot ng istorya niya na David and Goliath, di ba? Kahit nga yung secular world, ginagamit yan eh. David and Goliath. Pagkalaki-laki ni Goliath, according sa mga Bible scholars natin, ang estimated height ni Goliath ay from 9 feet to 10 feet and could be more than 10 feet. Wow! Mas matangkad pa sa mga NBA players, 6 feet, 7 feet. He was really huge Philistine warrior. And King David was just a young boy, 17 years old. Imagine niyo nga yan. Isang napakaliit na 17 years old coming against 10 foot or more than 10 feet tall warrior, soldier ng mga Philistines. Oh, you know the story. Who gave him the victory? Who gave him the courage? Di ba ang Holy Spirit? The Holy Spirit gave him supernatural courage. And of course, the Holy Spirit gave him the victory. Sabi ng mga Bible scholars natin, si Goliath daw ay type o symbol ni Satan. Although I don't believe that Satan is taller. Yan sinasabi natin, don't make your enemy greater than he is. Don't overestimate him. Don't underestimate him. You see him as he is, like God. God is bigger. And the devil is under your feet.
not taller than you. That's what you must do when you sing at your spiritual enemy. Tingnan niyo po to si King David. Sa 1 Samuel 16:13, nung siya inanoint na bilang king, sabi rito, Prophet Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And the Spirit of the Lord, the Ruach Elohim, came upon him mightily. And from that day forward, the Holy Spirit moved in his life until he actually became the king of Israel. At napakarami pong gawa ng Holy Spirit sa buhay ni King David, ha? I want you to write it down. From the time that he faced Goliath up to those times he was inspired by the Holy Spirit to write Psalms, up to the time he conquered the enemies of Israel roundabout, up to the time he was anointed king all over the country. Napakarami pong work ng Holy Spirit sa buhay niya. Leading in Israel, inspiring Psalms. Alam natin Psalms, di ba? Naalala ko, it took me months to study the 150 chapters of Psalms. That's the biggest book in the whole Bible. That's 150 chapters. Pinakamalaki po yan sa lahat. No? And to think that majority of Psalms were written by King David himself. From the time na siya po ay hindi pa hari at kumbaga hinahabol siya ni Saul, up to the time na naging hari na siya, up to the time na malapit na siyang mamatay, he wrote all of those many psalms under the inspiration of the Holy Spirit. You see, the Holy Spirit moved and worked a lot in the life of King David. At tama-tama po ito, magta-transition tayo sa point number 3. Malapit na po tayo matapos. Dalawa na lang. So, ano pong lesson dito sa buhay ni King David? Well, sa ating mga leaders, sa ating mga church leaders, sa ating mga holding leadership position, kailangan natin ng Holy Spirit. No? We need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit to guide us, to lead us as we do our administration or management, whether it is ministry management or church admin. Bragging aside, kinuha po lahat yung vision. Meron po akong I completed ministry management, and in my MDiv, I completed church admin. So I took it all. But of course, I know I still need the Holy Spirit. It is the Holy Spirit who will give you the wisdom, the vision, etc. as you lead your ministry or church. So, sa mga pastor natin dyan, sa mga cell group leaders, anumang leadership position ang hinahawakan nyo, learn to defend. Magdepende kayo sa Espiritu Santo sa loob mo. No? Huwag kayong mayabang. No? Kaya gamitin ko na po yung salitang mayabang. Huwag kayong mayabang, huwag kayong magyayabang sa mga sarili nyo.
Akala nyo mga superman kayo, mga superwoman kayo. Napili nyo, kaya nyo na gawin yan sa sarili nyo without the help of the Holy Spirit. You're wrong. Kaya nga pagdating sa Book of Romans, I want you to review that. Di ba may mga gifts doon? Nakalagay doon, those who are gifted in administering. That's leadership roles. It's a gift of the Holy Spirit. The Holy Spirit is in us to help us in our administration or management. So every morning, lalo na yung mga mahawak ng mga churches, naranasan ko po yan, ako senior pastor, maraming challenges, maraming problema, maraming trials, maraming needs. Sometimes you want to be alone with God, alone with the Holy Spirit. So you will know what you must do. No? I know that. I have several experiences like that. I have to be alone with God, to be alone with the Holy Spirit, for the church, for the ministry that He entrusted to us. So, learn from King David. Hindi lang sa preaching, hindi lang sa teaching, ha? In the administration itself, in the management itself. Kaya ng mga experts natin, maraming pastor, nag-handle ng church, pero hindi nag-aral, hindi nakakompleto ng ministry management or even church admin. Only God knows how are they leading their churches. Well, isa lang masasabi ko before I leave this point. That's your responsibility. That's your accountability. So, again, let's learn from King David. At least in our dispensation in the New Testament, we have the Holy Spirit always in us to help us in every area of our ministry. Glory to God. Thank the Holy Spirit. Amen. All right. Last. Dito po tayo magtatapos. Yung isa po I will just give that to you in passing, so hindi tayo masyadong umaba. At least you got an idea, you got a knowledge this morning, got a realization this morning that the Holy Spirit we are talking about or studying is not active only in the New Testament. He was active noong pamang Old Testament. And that is the same Holy Spirit that is in us. I will go to that in my conclusion and application later on. All right. Number 3, last, before we end. The Holy Spirit role in Old Testament prophecy. Yan. Ang katungkulan o mga ginawa ng Espiritu Santo sa lahat ng propesiya, Tagalog na Tagalog yan, sa lahat ng propesiya o hula. Pag sinabi ko pong hula, hindi po ako tumutukoy sa mga manguhula, ha? Don't misinterpret me. Hindi po kami nagpo-promote o nag-endorse sa mga manghuhulang yan. We are against it. That's occultic, boldly speaking, properly speaking. Pag sinabi ko pong hula, prophecy po yan in English.
at propesya in other Tagalog. So ano ang ginawa ng Holy Spirit patungkol sa lahat ng propesya sa Old Testament? Alam niyo po ba sa Genesis may prophecy na? And even in the book of Job, may prophecy na rin. Up to the book of Malachi, may prophecy na rin. So meaning, from end to end, Old Testament, may prophecy na. May hula na. When we say prophecy, it simply means God telling us what will happen in the future before it actually happened. That's the meaning of prophecy. Why God can prophecy? Bakit kaya ni Lord magsabi ng mga mangyayari in the future? Simply because He knows the future, right? He knows the future. And because He knows the future, He wants to tell us what will happen in the future. It's simple as that. Kahapon nire-review ko yung notes ko sa Open Theism and Theism. Isa po sa kinuha ko sa aking doctorate degree in Systematic Theology. A shoutout nga pala sa aking professor. A great American theologian. The leading proponent against Open Theism. Oh, alam niyo, have you heard about the Open Theism? Open Theism is a movement within Christianity that says, ang mga proponents po nito, ang mga nagsusulong nito, ay nagtuturo na ang Diyos daw hindi alam ang future. Kaya nga yung Amerikanong professor ko at tutor ko dito. Kaya nga sa mga Amerikano, that's ridiculous. Nakakatawa, no? Hindi raw alam ng Diyos yung future. Yan ang problema sa tinatawag na Open Theism. They deny that God knows the future. Wala silang problem sa God knows the past and the present. But they got a big problem when it comes to God knowing the future. At ang kanilang teaching, God never knows the future. He never knows it. He only knows it when people do it. That's the only time He knows it. So, ang Diyos nila, incomplete. Again, incomplete, no? Hindi alam yung future. O kayo ba mga Kristiyano dyan, tatanggapin nyo ba yung Diyos na klaseng Diyos na yan? Hindi yan ang Diyos na sinasabi sa Bible. Hindi yan ang Diyos na kilala ko sa Bible. Kilala ko Diyos. Ang Diyos ko alam past, present, and future. Kaya nga nakakapagbigay siya ng prophecy. Because He knows the future. How can He give prophecy? How can He foretell the future if He doesn't know the future? That's common sense, right? Again, this Open Theism is nothing but ridiculous. Kakatawa. Oh my God. Pag nag-aaral po talaga kayo ng maraming pag-aaral, ako po, marami po kayong malalaman. Some of them are shocking, some of them are ridiculous, and some of them will boil your blood. Kukulo ang dugo niyo. Alright. So, God knows the future. That's why He gives us a lot of prophecies from the Old Testament to the New Testament. At sabi ko nga, sa Old Testament pa lang, puno na tayo ng prophecy niya. Mula Genesis hanggang Malachi. Now, in relation to the Holy Spirit and the role of the Holy Spirit, ano ba ang ginawa ng Holy Spirit pagdating sa propesya? Well, it all boils down to the word verbal inspiration. Sometimes we call it verbal inspiration, or sometimes we call it verbal plenary inspiration. So meron na kayong idea from the word inspiration. Ito po mga terms na to, verbal inspiration or verbal plenary inspiration. Papag-aaralan niyo po yan pagka kumuha kayo ng biblical studies or bibliology. But enough for you to
to know the word inspired. Inspiration, from the word inspiration. So, anong ibig sabihin ng inspiration, Bishop? Ayan, naririnig natin. All scriptures inspired by God, God breathed, and is profitable, etc., etc., etc. Nakalagay sa New Testament, 2 Timothy 3:16-17. Common doctrine po yan. Universal doctrine yan. All scripture, all writings, pag sinabi mong scripture, writings. All scripture, all writings. From the Old Testament to the New Testament, God inspired, God breathed, hiningahan ni Lord. Now, when we say inspiration in biblical studies or bibliology, what does it mean? It simply means, makinig po kayong lahat. Lapit na po ako matapos. Lalo na yung mga Bible study leaders, yung mga nagtuturo, at iba pa, makinig kayo mabuti. Pag sinabi po natin inspiration, whether verbal inspiration or verbal plenary inspiration, it simply means this. Write it down. Lahat ng words, every word, written and spoken in scriptures, lahat pong yan, galing, came, somebody say dictated, given by God Himself. In short, lahat ng salita na nakasulat sa Bible, mapasulat man yan, sinulat man yan, o sinalita man yan, galing po lahat yan kay Lord. Of course, ang exemption lang yan, yung mga words ni Satan, sa Old and sa New. Pero every word there, lalo na yung may mga versions sa Bible na makalagay sa red, nakalagay sa blue, indicating they are the words of God. Alam niyo po, ibig sabihin ng inspiration means those words, kahit sinulat yan ng mga author, human authors, sinulat lang po nila yan. Or in the case of prophecy, sinalita lang nila yan. Pero yung words na very words na yan, na sinalita nila in prophecy, o sinulat nila in written prophecy, lahat po yan galing kay Lord. Now, you know, the simple meaning of inspiration. Hindi po yan galing sa tao. Kaya sinasabi natin, ang Biblia, ang salita ng Diyos. May mga nagsasabi, bago po ako magtanong, I will answer that argument. Sabi nila, ang Biblia naman, gawa lang ng tao yan, di ba? Narinig natin yan. Gawa lang ng tao yung Biblia eh. Sulat lang ng mga tao yan eh. You know what is my answer to that? My answer to that, that's right. Sinulat yan ng mga tao. They were written by 40 human authors. But, meron big but. Ang big but, B-U-T. Kahit sila nagsulat yan, hindi nila salita yung sinulat nila. Hindi galing sa puso nila, hindi galing sa isipan nila, yung sinulat nila. I'm referring to those words na identified as Word of God sa ating mga Bible. Of course, may mga words yung mga human authors natin doon, coming from their own set. For example, si Jeremiah, when he was weeping because of the fall of the siege of Jerusalem, that his own personal words. Pero pag nakalagay doon na, thus saith the Lord, hindi galing kay Jeremiah yun. Galing ito kay Lord. Sinulat lang ni Jeremiah at yung iba pa mga prophets. So what I'm saying is, in relation to our subject this morning,
The role of the Holy Spirit in prophecy in the Old Testament, whether old or new, lahat po ng words na prophecy niyan, galing lahat yan kay Lord, galing lahat yan sa Holy Spirit, sinulat lang ng mga human authors, at sinalita lang ng mga speaking prophets. Kasi dalawa po yung klase ng prophets. Speaking prophets and writing prophets. Anong example ng speaking prophets? Elijah and Elisha, or Elijah. Elijah was a sample of speaking prophets, pero wala siyang sinulat na prophetic book, right? Unlike Isaiah, as classification siya ng a writing prophet. Because he wrote the book of Isaiah containing a lot of prophecy. Alright? So, yan po ang gawa ng Holy Spirit pagdating sa mga prophecy. Hindi galing sa tao, galing kay Lord. Galing sa Holy Spirit. Sinulat lang ng mga tao na in-inspire nila o kinasiya nila na sumulat. I'll give an example. For example, diba? In the book of Isaiah, Old Testament time, merong prophecy doon na during the millennial kingdom, 1,000 years rule of the Lord Jesus Christ on earth, sabi doon yung mga animals magiging maamo, no? I like that prophecy. Yung daw leon saka yung kambing magkakasama at hindi magkakainan sa isa't isa. Hindi kakainin ng leon yung kambing, no? Ibig sabihin, yung fallen nature ng animal kingdom ay pinapropesya na sa Old Testament na sa darating na panahon, pag naghari na si Lord Jesus sa buong mundo for 1,000 years, magiging maamo na yung mga wild animals na yun. Kung sa ngayon inangagat yan, at pwede kang lurayin yan. Pagdating sa millennial kingdom, imaginein mo, para na lang yung aso, nahihimas-himasin mo yung balat o yung balahibo. At kahit matulog ka sa tabi niyan, hindi ka kakagatin. That's a simple prophecy. Now, kung si Prophet Isaiah ang nakakaalam niyan, pwede bang malaman ng tao na si Prophet Isaiah na mga ganyan na mangyayari in the future? Thousands and thousands and thousands of years in his future time? Of course not. Wala siyang alam dyan. Wala siyang idea dyan. Si Lord, ang Holy Spirit ang nagbigay sa kanya ng knowledge niyan, ng prophecy niyan, that in the future, animals will be, hindi na po sila magiging wild. Babalik na sila sa dating kalalagayan nila before the fall. Ay magiging maamo na sila. No? I love it. Oh my God. I want to see that day in the future. Amen. We like that as Christians. So that's wonderful prophecy in the book of Isaiah. Again, hindi po pwede mangyari magaling sa tao. Hindi niya alam. Paano niya malalaman? So isa lang explanation yan. God who knows the future reveals it to Isaiah, told Isaiah, write it down as a prophecy that will come to pass in the future. And so the prophet Isaiah just
who wrote it down. But the words came from the Holy Spirit. Kaya nga pagdating sa Book of Revelation, alam niyo maraming tawag sa Holy Spirit pagdating sa New Testament. Kanina binigay ko isa, Spirit of Life. Alam niyo pagdating sa Book of Revelation, Spirit of Prophecy naman. Yeah? It shows the works of the Holy Spirit. He gives life. He gives strength. He gives prophecy. Alam natin yung gift of prophecy, di ba? Isa sa gifts, sa 9 gifts. Actually, yung isa kong crush. Okay, batang Christian. Sa aking hometown. Akala ko magiging asawa ko eh. Meron pong gift of prophecy yun. Magpa-prophesy po yun sa aming SBG Church sa aming hometown. Nag-speak in tongues yun ng malakas. Palakas ng palakas. At pagka ang pastor ay sensitive, he knows the gift of prophecy is about to be manifested. And he will say to the congregation, everybody listen up, be quiet, prophecy is coming up. At magpa-prophesy siya. Pero ibang prophecy po yan sa prophesying ng mga prophets. So marami po yan, wala po akong time to explain all of that. Enough for you to know that the Holy Spirit gives prophecy. It comes from Him. Kaya po yung mga Christians out there who are gifted with the gift of prophecy, according to Acts 1 Corinthians 12, papalad kayo. Gifted kayo ng Holy Spirit to give that gift of prophecy in your church. Alright. And last, dito tayo magtatapos. As we look forward to the New Testament, yung pong promise sa Book of Joel. Wow! I love it. No? When God prophesied or promised in the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. It was prophesied by the prophet Joel, chapter 2. At kinote po yan ni Apostle Peter during the day of Pentecost. Yung pong, makinig po kayo, panguling na po ito. Yung pong prophecy na yan, nagsimula po yan ma-fulfill sa day of Pentecost 2,000 years ago. Nang ibuhos ni Lord to fulfill His promise in the book of Joel. So they're gonna pour the Holy Spirit. First happened, fulfilled in the day of Pentecost, when the 120 in the upper room was baptized or filled with the Holy Spirit and spoke in other tongues, other languages, as the Holy Spirit, who filled them, give them the ability to speak those other tongues or other languages. See? Wonderful. You see the wonder of this course, of this lesson. I don't know about you, but for me, para ako nasa cloud 9. I feel the wonder of all of this. Oh my God. At again, we're just scratching the tip of the iceberg. Marami po tayong matututunan. So, dyan tayo mag-end sa prophecy ni Joel. As we look forward to the New Testament, that will be our lesson number 4. Next Wednesday, September na po yan, palagay ko. Yes. God willing, ang lesson po natin na lesson number 4
the Holy Spirit in the light of Christ. Wow. Again, I'm excited about the Holy Spirit. All right? So thanks for watching and God bless you richly in Jesus' mighty name.